Maagang nagigising ang squirrel. Mula nguso, binti, hanggang buntot, nililinis niya ang kanyang katawan. Pagkatapos, susuyurin na niya ang puno. Inangat-ngat niya ang sanga ng puno para hindi humaba ang kanyang ngipin. Handa na siyang kumain ng dahon at prutas. Sa kabila ng pag-aalaga ng squirrel sa kanyang sarili, may dala pa rin daw itong panganib. Dahil ang cute na hayop na ito, isa raw sa mga pinagmulan ng di umano'y kinatatakutang mpox. Pero, bago natin sila husgahan, alamin muna natin ang kanilang kwento. Kadalasan ginagawang alaga sa bahay ang mga cute na hayop na ito. At kapag nakawala, isang malaking problema. Dahil ang kanilang lahi, pwedeng magkalat sa kalsada at kabahayan. Gaya ng squirrel na ito na pati sa kawad ng kuryente tumatawid. Pamilya ang turing kay Alvin. Para siyang aso kung makipaglaro sa kanyang amo na si Sherwin. 2 taon na raw niya itong alaga. Nare-recognize ni Alvin yung mga tao nandito. Lalo na yung pangalan niya nare-recognize na pag tinawag mo siya, gumagawa rin siya ng sounds. Pero ayon sa mga eksperto, ang squirrel pwedeng magdala ng sakit sa tao. Ayon sa World Health Organization, ang mpox ay isang zoonotic disease na nagmula sa hayop. Ang virus, posible raw na dala ng mga unggoy at squirrel na naipapasa sa tao. Sa Democratic Republic of Congo, unang naitala ang kaso ng mpox. Sa Pilipinas, umabot na sa 911 ang kaso ng mpox mula 2024. So very important mag-isolate. May mga cases tayong ni-report na matay, pero hindi sila namatay from the mpox. Namatay sila from advanced HIV. Kung tinitingnan at pinaka-reservoir ng mpox, ay hindi sa unggoy, kundi sa mga daga. And then, of course, mga nangyaring outbreaks sa Africa, so nagkakaroon siguro sila ng interaction ng mga daga na ito, mga squirrels. Siyempre, minsan kinakain. So baka dun siguro nagkaroon ng hawaan. Ang pagpasa ng sakit mula sa hayop papuntang sa tao dahil sa paglapit at interaksyon nito sa isa't isa. Maging sa illegal na bentahan at transportasyon nito ang maaaring pagmulan ng tinatawag na zoonotic disease. Sa Palawan, sako-sakong kaliskis at patay na pangolin ang nasa kote ng Palawan Council for Sustainable Development. So yung lahat ng sako na yon is around 11,000 heads of pangolins. Kailangan natin magsuot ng protective gears. Ito pa na yung mga pangolin natin. So for them to get the skills, kailangan nilang tuklapin to isa-isa. Itong mga kaliskis na ito, if they're still alive, they will die out of pain. Piruin mo, para kang tinutuklapan ng kuko, isa-isa, and these are so many. Sobrang kawawa itong mga hayop na ito. Their meat is considered a delicacy and it's like a symbol of wealth. If you can invite your friends to a pangolin dish, that shows how your status. The scales, on the other hand, they are an ingredient of more than 500 prescriptions and some 60, I think, accepted traditional Chinese medicine products. Isa rin sa virus carrier ang pangolin. Kahit patay na, maaari pa rin itong maipasa ang virus na pwedeng pagmula ng iba't ibang sakit sa tao. Look at this! A container full of pangolin. Palagay dito sa loob. Look at this, oh.
my God. So yung mga pangolin na nakalagay dito, punong-puno of different sizes, no? May mas malalaki, like halimbawa itong isang to. I'm gonna lift it up. Wow, so heavy, so huge. Itong mga pangolins na ito, no-confiscate nila, wala na scales. Pero nakatabi pa rin yung kanilang laman, just like this. Siguro, para naman ibenta yung karne. This one's around 2 to 3 kilograms lang. Sobrang liit. And yet, na-subject na siya dito sa ganitong klaseng abuse and pain and murder. Oof. Kung iisipin mo naman talaga, no, tayo yung mga tao na dapat nangangalaga dito sa wildlife. Patuloy ang mga eksperto sa pag-aaral para maiwasan na kumalat ang iba't ibang zoonotic diseases. Gaya ng grupo ni Dr. Philip Alviola, isang wildlife biologist mula sa University of the Philippines, Los Baños, Laguna. Sumama kami sa ginawa niyang pag-aaral sa mga paniki sa Mount Makiling na kilalang carrier ng beta coronavirus. Paraan nila ito para maintindihan at maiwasan ang sunod na pandemya. Oras na ng paglabas ng mga paniki. Oras na rin para magsuot ng karagdagang proteksyon sa katawan. Ganyan yung proseso. Meron silang makukuhang paniki na matatrap dito sa mist nets natin. So, yun. Tinatanggal nila sa mist nets, iniingatan nila na hindi mabalian o masaktan yung bats na napunta dito sa mist net. Bago kuhanan ng swab sample ang paniki, kailangan muna namin silang kuhanan ng detalye tulad ng forearm length, kasarian at edad. Kita mo, ito yung isa sa mga maliit, no? Dapat yung pag-handle mo ay hindi masyado mahigpit. Kasi napakaselan din ng mga paniking ito. Sa konting apply mo lang ng pressure, baka mamatay. Pagkatapos na maswab, agad din itong pakakawalan. Ibang klase naman to, Rhinolophus arcuatus. Ito ay lalaki. Sa male. Ang paniki na ito, inoobserbahan muna ang paligid bago lumipad. At huli naming sinuri ang pinakamalaking insect-eating bat, ang diadem leaf-nosed bat. Pagka ganyan, gumagalaw-galaw yung ilong niya, nag-e-echolocate na rin yan eh. Dumidiskarte na, no? Oo, ano bang nangyayari dito? Ang lahat ng sample na kinuha sa paniki ay ipapadala sa Japan. Doon malalaman kung carrier at kung anong klase ng virus ang maaaring meron sa mga paniki. Ang resulta ng aming pag-aaral, no, sa Mount Makiling at sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ay unang-una dito, mga coronavirus, mga 4 or 5 klase ng mga coronavirus. So hindi pa namin alam kung ito ay nakakahawa, no, sa tao. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.